Sa pagtakbo ng panahon, nakita natin ang maraming mga pagbabago sa ating mga lugar, maging sa kasaysayan. Makita natin yung development ng tao mula sa kung ano siya noon ay iba na siya ngayon. Nakita natin na sa simula ang mga tao ay gumagamit yung mga ah, makalumang mga bagay, pero sa technology, sa development niya, tayo ay unti-unti na nagiging modern. At hanggang sa panahon ito, makita natin na yung bilis ng mga technology, ito yung mga refinement o improvement na makikita natin na nangyari sa tao. Sa ating buhay, maring kung titingnan natin ang mga ating buhay noon ay iba na tayo ngayon. Ito ay mga pagbabagong makikita natin na ah, process na kung saan tayo ay na-refine. Pero in terms of spiritual na mga bagay, ang ating refinement, ang sinasabi ni Pablo o ni Pedro, ay nagaganap sa pamagitan ng mga pagsubok, mga pinagdadaanan nating mga ah, hamon ng ating buhay. Doon tayo ay nare-refine. Muli nating basahin ang ating teksto sa umaga ito na matatagpuan sa unang Pedro mga talatang 6 hanggang 9. Ganito ang pagkakasabi ni Pedro. Sa ganito, kayo'y nagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng iyong pananampalataya ay mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito ay sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauuwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita ngayon, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian. At iyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa muli kami ay nagpupuri sa mga pagkakataong ito na kami ay muling magsasama-samang magbubulay-bulay na iyong salita. Bagamat Panginoon online, ito papasalamat pa rin kami. Bagamat ito'y hindi normal ay salamat at kami ay makakapakinig ng iyong salita. Dalangin namin Panginoon ang banal na Espiritu ang sa magturo sa amin sa umagang ito ng iyong mensahe. Gamitin niyo po ang iyong lingkod at magamit ito at may pamahagi, may pahayag ang iyong mensahe ng maayos at puro. Dinadalangin din namin Panginoon na kahit patuloy mong ingatan ang transmission nitong broadcasting na ito'y maging malinaw. Salamat Panginoon at sa umagang ito at kami magpupuri at magbubulay-bulay ng salita. Samahan mo po kami Panginoon, ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makita natin sa ating binasa na binanggit ni Pablo dito na ang mga bagay na makapagbibigay sa atin ng kagalakan sa Panginoon ay walang iba ay ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Dalawang bagay makikita natin dito sa talatang ating tinitingnan na sa kanyang binanggit ni Pedro sa mga unang talata nito na ating dinaanan last time na binabanggit niya na ang mga mananampalataya ay meron silang pagpapalang natanggap sa Panginoon. Meron silang buhay na pag-asa na sinasabi ni Pedro. Kaya't purihin natin ang Diyos ng ating Panginoon sapagkat
sa kanyang malaking biyaya na binagkaloob sa atin na meron tayong pag-asa. Isang inheritance, isang kayamanan na hindi nasisira, hindi walang dungis at hindi kumukupas. Ito na yung kanyang ibinigay sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga hinirang. Ito'y hindi sa pamagitan ng ating sarili, kundi ito sa kapangyarihan ng Diyos na kanyang binigay sa mga mananampalataya. At sa talatang ating tinitingnan, ang unang binanggit sa ganon, kayo'y magalak. Rejoice. Kung kaya meron tayong rason o meron tayong dahilan upang magalak, sapagkat ang Diyos mismo ang unang nagbigay sa atin ng mga pagpapala na madadala natin sa ating paglakad sa Panginoon. Pero sa talata itong tinitingnan natin, sinasabi niya, sa gayon kayo'y magalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan niyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang kayo'y madalisay, upang ang kadalisayan na yung pananampalataya ay maganap. At itong mensahe nais nating dalhin sa umagang ito sa bawat isa. Believers has reason to rejoice with the realities of refining affliction and the securing result of salvation. Na ang mga mananampalataya ay meron silang dahilan para magalak sa mga pinagdadaan sa realidad o sa katotohanan ng kanilang pagpapadalisay sa pamagitan ng mga pagsubok na kanilang dinaranas at ang katiyakan ng bunga ng kaligtasan. Yan na dalawang bagay na makikita natin dito. One that speak about the security of the believers and the reality of the suffering in the world. At ito yung binabanggit ni Pedro sa atin. Itong dalawang realidad dito sa mga talatang ito. Na bagamat alam natin na merong yaman, merong inheritance tayong tinanggap sa Panginoon na hindi nagkukupas, pero sa tayo habang dito tayo nasa mundong ito, ay meron tayong pagdadaan ng mga tribulation, pagsubok, mga kapighatian. Ang mga bagay na yon ay ikagalak natin habang tayo dumadaan doon sapagkat yun ay nakapagre-refine sa atin, nakapagdadalisay, nakapagpipino, nakapagpupuro ng ating pananampalataya. So dito natin makikita merong realidad ang mga suffering natin dito. May mga pagkakataon na mga bagay na dinadaanan natin o yung mga problemang dinadaanan natin ay painful. O minsan hindi natin maintindihan, hindi natin maarok, hindi natin ma-explain. And yet, with those painful and perplexing period of our time, wag sana yun maging contradiction kung ano natin ang pagtingin sa Diyos. At isang bagay na sinabi ni Pedro dito, it is only temporary. Panandalian lamang, hindi lahat ng panahon, ganon ang kalalagayan ng mga pinili ng Diyos, ng mga mananampalataya. There is always that tension in us. And the tension with that peace of His people and the tribulation na dinadaanan natin, tatandaan natin ang lahat na yun ay napagtagumpayan na Jesus sa krus ng Kalbaryo. It was resolved by Christ's victory on the cross. Kaya nga sinasabi ni Pedro sa atin dito na meron tayong katiyakan sa Diyos bagamat tayo dumadaan ng mga sitwasyon na yun. It is a temporary condition.
Huwag nating kalimutan na at maging ang ating Panginoon ay dumaan siya ng mga pagbabata dito sa mundo. Dumaan siya ng mga pagpapahirap, pag-alipusta. Hanggang so doon sa siya ipako sa krus. The experience of suffering. Upang ikaw at ako ay maligtas. Upang ikaw at ako ay magkaroon ng katagumpayan. Upang ikaw at ako ay meron tayong kinakikitaang pag-asa na mula sa Diyos. Pero ang isang bagay na dapat nating tingnan na pag tayo dumadaan ng mga pagsubok, mga problema, there is always a divine protection that God is giving to the child of God. Habang ating ine-exercise, ating pinalalakas ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga bagay na yon na na-experience nating mga pagsubok. Si Abraham, for example, makita natin na kanyang inacknowledge na ang kanyang katawan, bagamat ito ay unti-unting tumatanda, unti-unting nangihina, unting-unting nawawalang ng lakas, pero ang kanyang pananampalataya ay patuloy siyang nananahan sa Panginoon. Romans 4:18-21. At maging si Pedro ay kanyang naiintindihan itong kanyang sympathy na tayo ay dumadaan sa mga suffering na ito. Marami, samut-sari, iba't ibang pagsubok ang nabanggit dito. And yet, naniniwala siya na ang mga bagay na ito ay panandalian lamang na ang purpose nito ay tayo ay mas maging malalim, mas maintindihan natin ang biyaya ng Diyos sa mga pagsubok na iyon. Na ang Diyos natin ay tapat. Isang bagay din na dapat nating pag-ingatan, may mga pagkakataon na itong mga pagsubok na pinagdadaanan natin ay nakapagdadala din sa atin para magtanong, mag-question sa Panginoon at maging matigas tayo ang ating puso. At yun ay isang bagay na pag-ingatan natin. By faith, we perceive not only the reality of suffering, but also the obvious thing that God is always there as we experience those suffering. There is always a divine superintendence of God in our lives. At yun ay isang bagay na dapat nating ipasalamat. Na ang ating Panginoon, our God is Lord, our Lord is sovereign in ordaining and governing itong mga affliction na ito. Hindi tayo natutuwa doon sa mga pinagdadaanan nating affliction, pero nagre-rejoice tayo sapagkat ang Diyos, hawak niya ang mga ating buhay, hawak niya ang mga pagkakataon, siya ang nakakaalam. At yun ang isang bagay na kung bakit nating magalak. Kaya ang sabi ni Pedro dito, magalak kayo. Sa ganyan, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kayo'y nakararanas ng iba't ibang pagsubok. We look to the loving and wise hand of the Heavenly Father that these refining trials would give Him the glory. The glorious fruit of righteousness na nagiging bunga ng ating pagdaan doon sa mga pagsubok na yon. It is a purifying act
At kadalasan, ang diablo ay ginagamit to para tayo isway, para pagtingnan natin yung problema, yung pagsubok na dinadaanan natin as it, parang itong pinapakita sa atin na nilalayo tayo sa Panginoon, na nagbibigay sa atin ng pagduduna. Ganyan ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Bakit Kanya pinadadaan ng mga pagsubok? At yun ang kadalasan may kita nating katanungan din ng maraming tao. Kung isang mabuting Diyos, bakit tayo nakakaranas ng mga kasamaan sa mundong ito? Because God is a Lord of justice. And God uses the sin of man and the devils to sanctify His people. Yung mga trials natin, yung mga temptation na pinagdadaanan natin, ay paraan ito para tayo ay hubugin ng Panginoon, maging solid ang ating pananampalataya, maging solid ang ating pundasyon para sa Panginoon. Isang maliwanag na binigay ng example nga dito sa ating binabasang mga talata, ang pagdadalisay ng ginto. Ang ginto nasisira. Pero paano nga ba pinupurify ang isang gold? Ang isang latero, pag kanyang nilulubog itong bara ng ginto sa apoy, hindi ang purpose noon para sirain yung ginto na yon, kundi sa paraan na ang itong ginto na yon ay dinadaan sa apoy para matanggal yung mga bagay na hindi dapat nandoon. Yung mga impurities niya ay matanggal. Para lumabas yung lantay na ginto. Yung pagdadaan natin sa mga pagsubok na yon ay hindi para sirain tayo ng Diyos, kundi para lumabas sa atin ang tunay na pananampalataya. Yung ma-develop tayo, ma-refine yung ating pananampalataya. Sapagkat may progress din ang ating pananampalataya. Yun ang purpose ng Panginoon. Hindi para sirain tayo, kundi ito ay lumabas ang lantay na ginto ng ating pananampalataya. It is in our suffering that our Heavenly Father employ the furnace of affliction not to ruin, but to refine the faith of His people. Kaya nga merong pagpupuro, pagpapadalisay ng mga mananampalataya. Ay isang katanungan sa atin, anong mga bagay ang pinagdadaanan ngayon ng buhay mo na tingin mo ito'y paraan ng Diyos para ma-purify, madalisay ang iyong pananampalataya. Maaaring mga pagkakataong pinadadaan ka ng Panginoon sa karamdaman para makita mo na ang ating katawan ay dadaan ito'y subject for decay. Na ang buhay natin ay hindi lamang dito sa mundong ito. We have to think of mga bagay of eternal value. Ang karamdaman natin ay nagpapakita ito o nagsasabi sa atin ito, ang ating katawan ay unti-unting magpaparam. Ang ating katawan ay unti-unting manghihina. Pero ang kagalakan natin ay hindi nandito sa mundong ito, kundi ang kagalakan natin ay ang pag-asa na binibigay ng Panginoon. Maaring pinadadaan ka ng Panginoon sa iba't ibang pagsubok, mga relasyon na sira. Ano nakikita natin doon? Maaring tinuturuan tayo ng Panginoon doon of reconciliation. Tinuturuan tayo doon kung paano magpahalagahan ang mga relasyon na pinagkatiwala tayo sa atin ng Panginoon. Maaring pinadadaan ka ng Panginoon sa mga problema financial. Maaring tinuturuan ka ng Panginoon doon na ang ating kayamanan sa mundong ito ay hindi lamang sa mga material na bagay, kundi mga material, ang ating pag-invest natin ang ating buhay
maging ating mga salapi sa mga bagay na ang tinitingnan natin para sa kapurihan ng Kanya pangalan. Mga bagay na makapagsusulong ng kaharian ng Diyos. Pero wag natin ding kalimutan yung mga primary ng ating buhay. Pero ang pinapakita sa atin, ano ang ating mga priority? Maaring sa mga era na yon ay nais ayusin tayo ng Panginoon sa ating mga goals, sa ating mga pinagpapahalagan sa buhay. The genuine character of faith emerges and enhanced through trials. Yun ang purpose ng mga pinagdadaanan nating itong refining affliction. Kung tingnan natin, kung sa Biblia makikita natin, ang mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, as Abednego, makita natin noon na si Haring Nabukadnezar ay nabigay siya ng utos ng sino mang hindi magbabaw sa mga gintong estatwang itong ginawa ko ay iuhulog sa naglalagablab na apoy. Hindi sila natakot sa hari, kundi natakot sila sa Diyos na buhay. May lalang ng langit at lupa. Yung isang pagsubok yung kanilang pananampalataya. Pero hindi sila nagpatinag. Sapagkat alam nila ang tunay na Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Doon sa paraan na yon, sa pagkakataon yun, mga pagsubok na yon, binigay nila ang kanilang pagtitiwala. Bagamat hindi kami iligtas ng Panginoon, magpapatuloy pa rin kami maglilingkod at magsasamba sa Kanya sapagkat siyang tunay na Diyos. Yan ay isang halimbawa may kita natin na sa mga paraan na yon, tayo ay nare-refine sa mga pagsubok na yon. Ang mga disipulo ng Panginoon, makita natin ng sa mga una, ang kanilang pananaw ay napakahina sa Panginoon. Nung sila ay nadala doon sa dagat na kung saan binabagyo, nakita nila na naging paraan yon para sila ay mas naging malalim sa pananampalataya sa Panginoon. Mark 4:35-41. Through that storm that they entered, nagkaroon sila ng kapayapaan na ang Diyos ay kayang pahupain ng mga bagay na ito. Na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng nilalang, siya ang may kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang ating pananampalataya upang ito'y lumago ng puro, kailangan itong dumadaan ng mga pagsubok. At doon, ma-rejoice natin ang mga lesson na tinuturo sa atin. Walang iba yan sa tayo ay pag nag-aaral tayo sa mga eskwelahan. Pagkatapos ng semester, mayroong pagsubok upang makita natin kung ano ba ang natutunan natin. At yun, ang mga pagsubok na yon, yung mga eksaminasyon na yun, itong mga pinagdadaanan nating mga iba't ibang pagsubok ng Diyos. And yet, we have a greater cause to rejoice sapagkat ang Diyos ay naroon. Ang Diyos ay kasama natin na siyang tumutulong sa ating doon. Kaya maging ang ating isipan lagi tinitingnan natin, huwag natin tingnan yung problema na malaki siya, kundi tingnan natin ang Diyos na mas malaki sa problema. At ang mga pagsubok na yon, ano ba ang bagay na ituro sa atin ng Panginoon? So, we have a reason to rejoice. Sapagkat ang ating Diyos ang siyang nag-o-ordain ng mga bagay. Hindi tayo nagagalak doon sa affliction, kundi nagagalak tayo sapagkat ang Diyos ang siyang may hawak ng lahat ng bagay. May kapamahalaan siya. Meron siyang hawak doon sa mga nangyayari.
Kaya ang kailangan tingnan natin, ano ang tinuturo ng Panginoon sa mga sitwasyong itong pinagdadaanan ko. The purifying and the strengthening of our faith is very important. And that genuine character, yung ating pananampalataya, ay lumalabas at napapadalisay sa mga trials na yon. And as we grow, pag ang ating pananampalataya ay patuloy na lumalago, dito ito ay na-experience natin sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, at ito yung mga bagay ay pwede nating ipagpasalamat at ang bigay ng kagalakan sa Panginoon. Diba? Pag tayo nakakaalpas sa mga pagsubok na yon, ang ating puso ay nag-uumapaw sa pagtingin natin sa kagalakan at mga pagpapala, pagsama ng Diyos sa atin, na tayo'y sinasamahan niya sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay. We rejoice in refinement. Palawagin na titingnan natin, ano ba yung bunga nitong refinement na ito? Ano ba ang bunga ng pagpapadalisay ng Panginoon sa atin? Mga talatang 7, upang ang kadalisay ng iyong pananampalataya ay mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalatian, at karangalan ng pagpapakita ni Jesucristo. Nanawa sa mga pinagdadaanan nating pagsubok, ito'y magresulta sa atin sa kapurihan ng Diyos. At ang pangalawa doon ay yung kapakanan din natin for our own good. Unahin natin tingnan, paano ba itong mga pinagdadaanan nating pagsubok ay nakabigbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Ang mga trial na pinagdadaanan natin, God is glorified through our sanctified suffering. Habang tayo dinadalisay ng Panginoon sa ating buhay, tayo ay natututo na makita natin ang katalinuhan ng Diyos, ang wisdom ng Panginoon. Dito din nadadalisay, sa pagdadalisay sa atin, dito nakikita natin o natututunan natin ang kapangyarihan maging ang pagmamahal ng Diyos na siyang nagsusustain sa atin para makaalpas tayo doon. Sabi ng Romans 8:28, Anton sinabi ng Romans 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tumatawag alinsunod sa Kanyang layunin. Maaaring may mga desisyon tayo sa ating buhay, mga pagpipili natin ng mga bagay-bagay, alin ba dito ang tama? Maaaring sa desisyon natin ay isang bagay, sitwasyon na ito ay masaya nga pero hindi naman siya glorifying sa Panginoon. Maaaring isang desisyon naman ay hindi siya masyadong masaya pero ito ay alam mong itong tama. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kadalasan, pag ang ating emosyon na nagpapaibabaw kaysa sa salita ng Panginoon, it will just lead us to disappointment. Whereas kung tayo ay nagdidesisyon na maaring ito ay mga gawain o pagdidesisyon na parang mahirap sa una, pero alam mo na ito ang tama, in the end, nakikita natin na salamat Panginoon at tinulungan mo ako dito na bagamat mahirap,
at ito'y ayon sa iyong salita, ito'y naging paraan para sa aking kapakinabangan. We praise Him for His wise and loving and employing the trials for our good. Yun isang pangako na pwede nating tingnan at panghawakan sa Panginoon. Pag tayo ay sumusunod sa Kanya. Kadalasan na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok nito, dinidevelop din sa atin ito yung obedience, yung pagsunod sa Panginoon. Ang talagang tanong nga dyan ito bang ginagawa ko? Ito ba ay nakapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon? Ito bang mga plano na aking iniisip? Ito bang mga kagustuhan ko? Ang kaduluduluhan ba nito ay makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos? Tayo dumadaan ng mga pagsubok, tandaan natin, ang laging tingnan natin, makapagbibigay ba ng kalwalatian ng mga bagay na ito sa Panginoon. On our last day, however, we shall behold Him fully and forever. On the eternal day, we will render our earthly days, but a momentarily is like a vapor, and shall all these things will disappear in the presence of. In the midst of our suffering, yung pag-alaga ng God's care for us through our earthly pilgrims will eventually vindicated at makikita natin na mas mainam yung tayo ay magtiwala sa katapatan ng Diyos. The full and perfect praise and glory and honor of God that will be rendered on the final day will speak of the revelation of Jesus Christ. Na ang lahat ng mga bagay na ito mag-uwi sa kapurihan ng Diyos. Yan ay isang resulta ng pagdadalisay sa atin ng Diyos. Pagbalikan natin ang ating mga nangyari sa ating buhay, ano ang naging resulta nito? Ito ba ay nagdala para sa kapurihan ng Diyos o sa kapurihan ng ating sarili? Nawa, yan ang unang bagay na maging resulta ng ating mga pagsubok. Hindi lamang yon, makita natin doon, ang pangalawa ay yung para sa kabutihan, for a great good. We can be blessed. We are most blessed as our God acts for His highest glory. Sabi ng Romans 8, ang Diyos ay kumikilos para sa ikapubuti natin. Maaaring may mga sitwasyon sa ating buhay na ito'y nais mong pinagpipray natin pero hindi pinagkaloob ng Panginoon. Ang isang explanation, maring hindi yun ang kalooban ng Diyos sa iyo. Sapagkat hindi yun makapagbibigay ng kapurihan sa Kanya or eventually malalayo ka sa Kanya. Na instead na ang pagpupuri ay para sa Kanya ay mapunta sa ibang bagay. Pag tinitingnan natin doon ang ating Panginoon bilang ating Ama, makikita natin na hindi siya kukikilos para tayo ay mapahamak, kundi ang kanyang pag-ibig ay patuloy na siyang magsasama sa atin. Not only is the believer's love of Christ, of Jesus, quickened in that furnace of affliction, but the joy of the faithful grow in our character, inexpressible character, and all different dimension.
Ephesians 6:16, sabi ng Ephesians, kasama ng lahat ng mga ito ay taglalin ninyo ang kalasag ng pananampalataya at sa pamagitan nito'y masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Kita natin doon na ang Panginoon ay nagbibigay din sa atin ng kanyang proteksyon. By the exercise of our faith, we find that we can have shield doon sa mga palaso, mga matitinding palaso ng Satanas sa atin. And that could bring us joy. Isang illustration makita natin ang isang bombero, no. Pag siya ay papatay niya mga apoy, no, meron siyang nagsusuotin siya ng kanyang protective suit para pag susuungin niya yon ay may protection siya. Maaaring may mga pagkakataon na magpapasalamat siya dahil meron siyang nagpo-protection sa kanya. And by the same way, ang tayo mananampalataya ay nagkakaroon tayo ng kagalakan sapagkat ang Diyos ang siyang patuloy nagpipreserve sa atin sa ating mga trials. And that we will love Him more and more, and as we rejoice in His glory. Our final outcome of our trials, of trial-tested faith, is no other than in our salvation. Yung ating mga current suffering, no matter how varied, awful they may be, they are not worthy with the glory and the joy of our salvation. Yan ito ang binanggit ni Pedro sa atin dito. Verse 8, hindi ninyo siya nakikita gayon man inyong iniibig. Bagamat ay hindi ninyo siya nakikita gayon inyong sinasampalatayanan at kayo nagagalak na may hindi maipaliwanag at puspos na kalwalatian at inyong tinatanggap ang mga bunga ng pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Sa katapos-tapusan may kita natin dito na si Pedro ay tinuturuan tayo na maging magalak tayo doon sa pinagdadaanan natin mga pagsubok. Pero ang isang bagay na dapat nating tingnan, ano yung resulta nitong mga pagdadalisay na ito? Unang-una, ang kapurihan ng Diyos ang dapat dating unahin. At ang pangalawang makikita natin dito, ang kagalakan na ang Diyos ay magpapanatili sa atin sa ating kaligtasan. Na bagamat anuman ang mga sitwasyon pinagdadaanan natin, hindi ito makukumpara sa mga kaganapan, sa mga bagay na ating makikita in the future. Hindi lamang yon, sa ating pamumuhay, yung ating bunga ng ating pananampalataya ay isang bagay na pwede nating ipasalamat sa Diyos. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. That's the final output of our trial-tested faith, the salvation of our soul. Manalangin tayo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa paalaala sa amin na itong mga pinagdadaanan naming mga pagsubok, anong mga sitwasyon pinagdadaanan namin, nawa ito'y maging paraan upang makita namin ang iyong pagkilos sa aming buhay. Na makita namin kayo, Panginoon, na naroon kasama namin. Tinutulungan kami para makaalpas na sa mga pagsubok na iyon. Nawa ito'y magbigay din sa amin, magturo sa amin ng mga lesson na nais mong ituro sa amin. Salamat, Panginoon, at kami nagpapasalamat sa biyaya na iyong kaligtasan.
na patuloy naming nagbibigay ng kagalakan sa amin. Mula sa iyong mga biyaya upang kami magpatuloy at ano ang mga sitwasyon aming pinagdadaan ng pagsubok ay makakayanan namin sapagkat ikaw nandiyan, siyang umaalalay at sumasama sa amin. Katapos-tapusan ay upang ang aming mga pananampalataya ay lumago at ito'y maging ganap hanggang kaunin mo ang aming mga buhay sa pagbabalik mo. Salamat Panginoon, ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.